Makulat yan. Yeah. Ang to pinay ka dali na. Good evening, Sis Junilyn. Good evening po. Hey, good evening po. Yeah. Hello, hello, hello. Check 1, 2. Check 1, 2. Hello, hello, hello. Check 1, 2. Hello, hello, hello. Check 2, 1, 2. Check 1, 2. Okay. Daddy. Wait. Mag-start na po ko, please. Okay? Daddy, look. Andre, Daddy, mag-start na. look at this. It's the meaning of 8284 angel's number. Okay. What does, is that the angel's number or not? No. And what is that? Wala lang. Gawa-gawa lang ng tao. Sige pa, habang pong hinihintay po natin yung iba, pa-message po ko nung pa-message na lang po ako sa iba para po maka-join sa atin sa gabing ito. Sige. Wait lang po. Pa-message na lang po ako ng iba para po maka-join pa sila, makahabol. Habang waiting po tayo, sige. Sige, habang waiting po tayo po ay magkamustahan po muna. Kamusta po ang bawat isa sa gabing ito? Siguro mauna na ako. This week ay may pinuntahan akong lamay, one of friend sa school ni Andre, yung principal, which is the founder and leader sa kanilang church and sa school and sa mission foundation nila na si Reverend Dr. Reverend Ed Pau. So at 77 years old namatay siya. 50 years siya in the ministry, and we are so grateful and thankful sa mga taong naka-join na nagbigay na kanilang mga tulong, abuloy at sa mga iba pang mga bagay. Medyo malungkot at nagdadalamhati ang family, but we pray that they will be comforted kasi I know how it feels na may mawala sa family. Dalawang two fathers ako yung tatay ko and stepfather ko, tsaka yung isang tao na tinuring kong tatay-tatayan ko. So parang tatlong tatay na tatlong beses ko nang naramdaman o naranasan yung mawalan ng tatay. So but praise God for their lives because kanilang mga buhay ay talagang nagpakita ng kanilang faith sa ating Panginoon. So aside from that, thank you sa Panginoon na gumaling na po kami mga sakit, may mga sakit. Si Andre, si Aubrey, pagaling na rin. Ako po, ang dami po nangyari within those 2 weeks or 3 weeks. 2 weeks ako. 2 weeks akong under attack, but I praise God na na-overcome ko. Akala ko kukunin na rin ako ni Lord, but I praise God na may plano pa si Lord sa akin. Siguro masyado lang nag-double time yung kalaban na pahinain ako, but I praise God sa mga taong nag-pray, sa mga taong concerned, sa nagpakita ng kanilang mga concerns, sa mga nag-pray as para po makarecover kami at lalo na ako. Dami nangyari from kidney stone to uric acid to heart problem, chest pain, head hurt, head pain, at saka many more. So puro ER, puro gamot, but I praise God for the provision and His sustaining grace na hindi niya kami pinabayaan at iniwanan
during these times of pagsubok na ito. So, praise God for the provision, lalo na sa office, sa tulong na ibinibigay ng bawat isa na matapos at malagpasan ang income tax season na ito. So, praise God to the people na talagang faithful at ganun din sa mga taong maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Alright, yun po sa akin. Kayo po, kamusta naman po kayong iba? Meron po bang gusto mag-share na kanilang mga praise report or thanksgiving? Sige, kung wala na po, tayo po ay magsimula na. Tayo po ay manalangin. So, I request each and every one of us to bow our heads and close our eyes as we worship the Lord in spirit and in truth in prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you with thankfulness and gratefulness in our hearts, Lord Jesus. Lord, we are here with complete humility and we are so thankful for the things that you have done. Lord, minsan napapatanong kami ng why, bakit, but Lord, help us remember the I am. Na alam po namin na hindi nyo kami ipapabayaan at iiwan, Panginoong Hesus, at tunay at tapat ka noon, ngayon, at pagpakailanman. Gabayin nyo po ang bawat isa sa amin, lalo sa mga pagsubok na pinagdadaanan, sa mga karamdaman, Panginoong Hesus. May you give us peace, comfort, healing, and provision that is coming from you. Lord, help us to trust you more rather than trusting ourselves. Lord, binibigyan namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. So, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Thank you for joining us. This is Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday night prayer meeting this March 22, 2024. So, konting announcement lang po. Next Sunday na po ang ating church outing / family day sa sa may Simulong. So, ibibigay ko po sa inyo later yung pinaka-address. Doon na po tayo magkikita. So, next Sunday pa po yan. Hindi this Sunday Next Sunday pa po sa 31. Doon po natin gaganapin ang ating Easter Sunday service, family day, or church outing. So, pinag-isa na po natin. So, I hope ay wala pong mawawala at maka-join po lahat. Be ready for the games. Pero syempre bago tayo sa games, i-ready po natin yung ating mga sarili for the 7 last words as we celebrate Easter on that day. So, yun po. Konting announcement na po. So, bukas din po ay meron po tayong gawain sa NBI, sa May Glorious po, sa Toy Maker, para po sa VBS training. But unfortunately, dahil nga nagpapagaling ang isa nating mga kasamahan, ay tatlo na lang po kaming ay pupunta para to train, and sa aming tatlo, i-disseminate na lang po namin sa mga gusto at willing magpagamit para sa VBS natin yung aming mga matututunan sa training session bukas po. So bukas po is 9 a.m. to 2 p.m. po ang ating trainings Glorious. At para po sa NYI naman po ay meron po sila sa Youth Revival 2 p.m. onwards po. So yun lang po yung konting announcement natin. So tayo po dumako ngayon sa ating pag-uusapan, which is itong topic po na ito, this is last week pa. Because 2 weeks nga po in pain, and last Sunday is talagang bumaksak ako because sumakit bigla yung ulo ko, pati yung dibdib at yung ulo ko sumakit. But I praise God na kahit na down ako nung panahon na yun, ay may mga taong nag-step up at patuloy pa rin ang pagsamba natin nung araw na yan. So, praise be to the Lord for the people who are engaged and willing to be used sa ating Panginoon. So, ang ating topic po, ang ating Bible verse sa gabing ito is Romans 8:18. For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Ulitin ko po, Romans chapter 8 verse 18. For I consider that the suffering
of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So sabihin, meron tayong narinig na negative, but meron tayong narinig na positive. Himay-himayin po natin bago tayo dumako sa ating maliit na pag-uusapan. So, for I consider that the suffering. So, sabihin po natin, bilang isang Kristiyano, tayo po, Kristiyano ka, tao ka. Lahat ng tao, lahat ng nabubuhay sa mundong ito is not exempted to pain and suffering. Tama? Hindi po tayo exempted. Mayaman ka man, sikat ka man, marami kang koneksyon, marami kang properties, mahirap ka man, maganda ka man, pangit ka man, buo katawan mo, may kulang sa katawan mo. Lahat po tayo ay hindi exempted sa pain at suffering. Lahat po tayo ay nakakaranas at nararanasan natin ang pain and suffering. Especially, ito po, hindi ko naman kayo i-discourage, but I want to encourage you and motivate you and challenge you at the same time. Lalo na po ang mga Kristiyano na lumalapit sa Panginoon, mas marami pong pagsubok ang pinagdadaanan ng isang Kristiyano kaysa sa normal na tao. Medyo nakaka-discourage. I hope hindi po kayo ma-discourage, but this is to challenge you. Ayoko kasi ng sugar-coated words. Let us be real. Let us be honest. Pag ikay lumapit sa Panginoon, mas marami ka pong problemang hahamakan, dadaanan. But take note, as we experience this pain and suffering, as we remain faithful until the end, until Jesus come back again, as we remain faithful and fight the good fight of faith to run and win the race, makakarinig tayo, well done, my good and faithful servant. So, bilang Kristiyano, sa umpisa pa lang po nito, for I consider that the suffering of this present time, alam po natin, we expect that we will experience pain and suffering. We expect that we will be bombarded by problems in this present time. Pero, may sinabi po siya doon, time are not worth comparing. Ibig sabihin po, may hope. Opo, may hope po na sinasabi ito. Not worth comparing. Ibig sabihin po, meron tayong hinahangad, meron pa tayong tinitingan beyond the problem, beyond the suffering. May tinitingan tayo beyond the circumstances that we are experiencing ngayon. Future po, may tinitingnan tayo, may hope po tayo that the glory will be revealed in us as we remain faithful. Ulitin ko Romans 8:18. Anong sabi sa Romans 8:18? For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Ibig sabihin po nun, as we experience pain, suffering, and hurt, problems, trials, as we remain faithful, we will be, meron tayong hope sa future na God's glory will be revealed in us. Tandaan po natin, nasabi ito ni Pastor Johnny sa kanyang message, nasabi na ito sa mga devotional books natin. Sabi po dito, as small as a mustard seed of faith can move mountains. So, yan po ang ating Bible verse. And ang ating topic is pain and faith. Our topic for this evening is about pain and faith. So, alam na natin, we establish that every one of us experience pain, whether Christian ka man o hindi, whether mayaman ka o mahirap, whether kilala ka, sikat, or normal na tao ka lang, whether kung may bigatin ka, marami kang kakilala, marami kang connection, or wala, lahat tayo nakakaranas ng problema. Iba-ibang level, iba-ibang sakit, basta lahat tayo, bottom line, nakaka-experience ng pain, hurt, defeat, failure, suffering, trials, problem. Even Jesus Christ Himself experienced temptation.
Diba? Even Jesus Christ, na-experience niya ang temptation. Na-experience niya yung pain. Na-experience niya yung suffering. Na-experience niya yung hinanakit Daddy, sa Daddy. kalooban. Na-experience niya na... Daddy, yok. Pwede pasok ka muna kung mag-iingay ka. Pwede pasok ka. Balihin ka muna. Ha? Okay? So, mismo si Jesus Christ na-experience yan. Even God Himself, na-experience niya yung masaktan yung kalooban niya. Yung pain, yung suffering. Because hinayaan niya, pinagbigyan niya mamatay yung kaisa-isa niyang anak para maging kabayaran sa kasalanan natin na creation niya. So, lahat tayo nakakaranas. So, ngayon, ang ating iaano ngayon sa gabing ito is us, tao. Ano ba yung pain? Ano ba yung faith? Bakit kailangan natin ng faith? Ano bang nagagawa ng faith? Etc. 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 Baka kasi nakalimutan na natin na in the midst of trials, in the midst of problems, in the midst of this trials of pain and suffering na ating kinakaharap, is kailangan natin ng faith para bigyan tayo ng kalakasan labanan ang nangyayari at mga nai-experience natin. Because pag wala po tayong faith, hindi po natin kakayanin ang problema, ang onslaught ng kalaban na tinitira sa atin. So, pain and faith. So, again, para po sa ang ating text po ay makikita sa Romans 8:18. Ang sabi po dito, "For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." So, pasok tayo sa pain. Lahat naman tayo nakaranas ng pain, 'di ba? Sa mga nanay, 'di ba? 9 months of pain, pain and suffering yung sa tiyan, yung paggising mo, paano umano, tapos ilang oras ka pa pag normal, pag CS ka mabilisan lang, pero alam natin yung pain, alam niyo yung pain and suffering, etc. So, pain, pasok tayo sa letter P. Pain. Pag ikaw ay may pain, syempre, letter P, meron kang pressure. Tama? May pressure na nangyayari, kaya nga nasasaktan ka, diba? May mga arthritis, diba? May mga pilay, diba? Pag umapak ka o ginamit mo yung may pilay o may sakit doon, may pressure yon, at pag nagkaroon ng pressure, sumasakit. Ngayon, tandaan po natin that despite that pain, despite that pressure na nararamdaman nyo, is meron pong magandang dulot yon. Siyempre, bakit ka nagkaroon ng pain? Siguro kumain ka ng masama, ng bawal, malamang talagang atakihin ka ng sakit mo. But remember that when we are in pressure, pag tayo ay nape-pressure, tandaan po natin that ang diamond po, nagpo-form yan ng diamond in great heat and pressure. Ang isang diamond po na nakikreate yan normally, normal na pag-create ng diamond is because of intense heat Daddy, sa akin and yan. intense pressure. Sa akin yan. Wait lang po Wait lang. Pwede kunin yan. Ba't kunin? So, yun po. Ang isang diamond po ay nakikreate galing sa intense heat at intense pressure. Kaya po nakikita natin ang diamond usually nasa mga cave, sa mga volcanic eruption, nagkakaroon doon. So tayo bilang isang Kristiyano, when we are in pressure, pag pinipressure po tayo ng kalaban, ibig sabihin po nun ay diamante tayo. Nagets nyo po ba ibig ko sabihin? Kaya po binibigyan ka ng problema ng kalaban because alam niya ang buhay mo ay importante sa ating Panginoon. Binibigyan ka niya ng problema because alam niya pag ikaw ay naging matibay na sundalo ng Panginoon, ay madami kang magagawa para sa kadakilaan ng ating Diyos at matatalo natin siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo, yung mga lasinggero, magnanakaw, may mga problema rin yan, pero tingnan mo ang buhay nila. Daddy, Diba? Pero tingnan mo ang buhay ng isang mga Kristiyano, na Catholic, yung mga religious, hindi naman religious, but yung naniniwala sa Panginoong Hesus natin. Diba pag nagkaroon sila ng problema, talagang in agony. Na maalala nyo po ba si Job?
Diba si Job, namatay lahat ng anak niya, namatay lahat ng mga hayop niya, mga alaga niya, lahat ng pera niya, nawala sa kanya, tapos yung asawa niya, anong ginawa? Magpakamatay ka na lang. Diba? Intense pain, pressured siya. Naiwan yung mga kaibigan niya. Ano ba kasing ginawa mo? Mag-sorry ka. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Pero tingnan nyo, as he remained faithful during that pressure, binless siya ng Panginoon sa katapusan. Naging diamante siya. And even now, we talk about him, kung paano niya na, although hindi naman puro magandang kulay yung nangyari kay Job. Siyempre may mga dark colors din na nangyari. So remember the pressure. Pag ikaw ay pinipressure ng kalaban, ibig sabihin nun, may ginagawa kang tama para sa kanya. Kasi pag manhid ka na, hindi mo na nararamdaman yung problema, hindi mo na nararamdaman ang presensya ng Panginoon, hindi mo na naririnig ang salita ng Panginoon, hindi ka na gumagawa para sa kadakilaan ng Panginoon, inuuna mo na ang sarili mo, inuuna mo na yung mga kagustuhan mo, inuuna mo na yung mga ikakasaya mo at kinalimutan mo nang unahin ang Panginoon at ang kanyang ministeryo para sa mundong ito. Ibig sabihin nun, manhid ka na at hindi mo na nararamdaman yung pressure. Ibig sabihin nun, hindi ka po diamante. Pero lahat po tayo ay may pagkakataon maging diamante. Again, bilang isang Kristiyano, hindi po tayo exempted sa pain and suffering. To be honest, tayo pa po yung mas maraming pressure na nararanasan. Kasi alam natin ang tama sa mali. Alam natin ang priority natin sa hindi dapat natin pinapriority. Pero bakit Kristiyano pa yung mismo ang mga sugapal? Bakit Kristiyano pa mismo yung mga judgmental? Bakit Kristiyano pa yung mismo mga leaders ng Christian, mga leaders, mga pastor pa yung mga loko-loko? Because nakalimutan na natin yung pressure na kailangan natin para maging diamante tayo. Next is position. Nasaan ka? Bakit mo nararamdaman yung pain na yon? Anong meron? Kasi baka naman po, nagkakaroon ka na ng pain dahil sa rason, ibang mga rason, kundi po ay lumalayo na tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, ang isang Kristiyanong malapit sa presensya ng Panginoon, kahit na pinoproblema ay nakakapagsabi pa rin ng hallelujah. Pero ang isang tao na malayo sa presensya ng Panginoon, pag nagkaroon ng pain, pag nagkaroon ng pressure, bakit Lord ginagawa mo to sa akin? Bakit? Sinisisi natin ang Panginoon. There's a difference. May dalawang klaseng tao. Parehas may problema, pero yung isa, kahit na may problema, kaya pa rin purihin ang Panginoon. At may isang tao, kahit na pag may pinoproblema, kinurcurse ng Panginoon. What is your position? And last but not the least sa letter P is what is your passion? Minsan, nagkakaroon tayo ng pain dahil nawala na yung passion natin. Nawala na yung priority natin. Nakalimutan na natin kung sino dapat yung pinapriority natin. Wait lang po Nakalimutan na natin kung sino dapat yung nasaan yung source ng passion natin. So letter P po is pressure, position, and passion. Nagkakaroon ka ng pressure because God is molding you. Nagkakaroon ka ng pressure because isa kang diamante. Nagkakaroon ka ng pressure because si Satan gusto kang sirain para talikuran mo ang Panginoon. But in reality, if we continue to push forward, magiging diamante tayo. Always remember your position. Anong klase kang Kristiyano? Ikaw ba yung Kristiyano na pag nagkaroon ng problema, kaya mo purihin ang Panginoon? O ikaw yung isang Kristiyano na pag nagkaroon ng problema, Lord, bakit ako? Bakit ako? Nag-church naman ako, nagtatights naman ako, ginagawa ko naman ang kagustuhan mo, pero bakit mo ginagawa ganito buhay ko? Isa ka bang ganun? Or ano na yung passion mo? Baka yung passion mo, imbis na para sa Panginoon, yung passion na lang ng sarili mo. Masarap gampanan yung passion ng mundo. Yung passion mo sa materialistic mong pangangatawan, masarap. Pero wala pong kwenta pag yun ang inuna mo. So let us prioritize
our passion in serving the Lord. Because remember, the reason and the purpose of our existence is to worship the Lord. To seek Him first. Tandaan natin, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Next is the letter A. Pag ikaw ay nagkaroon ng pain, what is your attitude? Anong attitude mo? Ano na yung faith mo? Ano ng Kristiyano? Ano na yung pagiging Kristiyano mo? We are being taught in our Sunday school. We are being taught in our sermon service. We are being taught in the mission, into the collaboration, joint fellowship, so that we can fight the good fight of faith, so that we can put our armor in fighting Satan and his deception. What is our attitude? Parang diba yung position. Next is ano yung approach natin. Pag tayo ay nagkaroon ng problema, what is our approach? What is our mindset? And what is our analysis? Ano ba? Bakit, Lord? Bakit kaya ako nagkakaproblemang ganito? Meron po ba akong nagawang mali? Ano po ba yung nagawa kong mali? Siyempre, ang pag-prayer po kasi, tandaan po natin, ang prayer po hindi na pagkakain tayo, babiyahe tayo, pag may problema ka. Ang prayer po, ang ibig sabihin po kasi ng prayer is you talking to the Lord. Regardless from where you are. Regardless kung may problema ka o wala. May nangyari maganda, Lord, thank you Lord sa blessing na ito. Katulad namin, pag hindi traffic, kami ni Mami, Lord, thank you, hindi traffic, maaga kami makakauwi. Huwag kang mahiyang kausapin ng Panginoon kung nasaan ka man. Tandaan natin, sabi sa Bible, if ikakahiya mo ko sa ibang tao, ikakahiya kita sa Ama. So, let us remain vigilant, let us remain faithful, and let us, wait lang po. Let us remain and be careful in our attitude, in our approach, and in our analysis kung bakit tayo nagkakaproblema. Baka mamaya kasi, pag may problema ka, is ang analysis mo, hindi na ako mahal ng Panginoon. Di ba may ganyan tao? Pag nagkakaroon ng problema, wala ang Panginoon sa akin, nagiging sad boy, nagiging emo. Dapat hindi po ganun ang ating feeling. Tandaan po natin, God doesn't want us to experience pain and suffering, but He allows it to happen so that we may understand and trust in Him completely. Nagkakaroon po tayo ng problema sa buhay natin, hindi po dahil gusto tayong pahirapan ng Panginoon, kundi para po maalala natin na ang importante po is we trust the Lord and we put our faith in the Lord. Okay? Wait lang po Uwi ka na muna. Labas ka na. Hindi ka magbe-behave. Okay, yun. Sige. Next is the letter I. Pag ikaw ay may pain, sabi ko, dapat may faith ka. What is your interpretation? What is your interest? And what is your interaction? Pag may pain ka, sabi nga sa mundo, sabi nga sa mga mga matatalino at mga eksperto, pag meron ka daw problema, hindi mo daw dapat ipinapakita na may problema ka. Sa akin, nahirap yun. Kasi pag nagkaroon ako ng problema, lalo pag may mga sakit ng bata or may sakit, may kilala ako may sakit, nagpo-post ako. Kasi I cannot do it alone. For me, I cannot do it alone. I need people's help to pray for this person, to pray for me so that I can have the strength na, kasi tandaan po natin, a righteous man's prayer is powerful. So pag alam nyo, may tao nagpe-pray sa inyo, tapos alam nyo effective yung prayer niya, tawag nun righteous na tao. Pero pag sabi sa inyo, Sister Junilyn, pinagpipray kita, pero walang nangyayaring improvement, walang blessing, walang ibig sabihin nun, di ako righteous. Sabihin nun, magtanong ka sa ibang tao na alam mo kang righteous o talagang righteous para maging answer. Kasi sabi nga nila, a righteous man's prayer is more powerful than any other prayer. So, what is our interest? What is our interpretation? What is in our interaction? Pag may problema ka daw, huwag mo ipapakitang may problema ka. Bakit hindi mo kailangan ipakita? Because sabihin mo sa problema, sa movie ng The War Room, kung meron kayong is War Room, panoodin nyo yan. Sabi doon sa War Room, i-declare mo na Satan has no power over in this family.
i-rebuke mo si Satan. Kaya yung interest mo, yung interpretation mo, and your interaction mo, you should rebuke Satan. Tandaan po natin, hindi po si God ang nagbibigay sa atin ng problema. Si Satan po ang nagbibigay ng problema sa atin. Pero pinagbibigyan ng Panginoon na tayo ay ma-experience yung problema na yan so that we may learn to trust in God's power. May we have faith in Him more and to empower us by trusting, believing, and being in the presence of the Lord. Sige na po, labas ka po doon. Ayun siya, yan nandun sa ulit. Okay? Next is the letter N. Dapat, pag mayroon kang pinagdadaan ng failures, defeats, suffering, pain, you have to notice what are you doing. Dapat maintindihan natin what are you doing. Kunyari, may sakit ka. Bakit ka nagkaroon ng sakit? Baka may kinain kang bawal at masama pa sa'yo. Siyempre, di ba? Kasalanan mo yan. Kunyari ako, bigla akong inatake ng arthritis ko, hindi ako makalakad. That is my fault. Di ba? Kasi kumain ako ng bawal. Katulad din sa atin sa mga decision making natin, hindi natin pinag-isipan kasi tayong mga tao is mabilis tayong magdesisyon. Usually hindi natin pinag-iisipan yung sinasabi natin, hindi natin pinag-iisipan yung mga pinopost natin, hindi natin pinag-iisipan yung ibang desisyon natin. Kaya pagdating ng panahon, sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. In decision making po kasi, dapat you have to remember, in decision making, hindi ka pwede magdesisyon pag emotional ka, okay? Masyadong masaya at masyadong galit o masyadong malungkot, too emotional sobrang saya mo. Kunyari, katulad yung kilala yung si Yexel, alam niyo ba yung kwento niya na sa scam niya na may 5 billion siyang pesos na na-scam sa mga investor niya because natuwa masyado yung mga investor na pag nagbigay ka ng 100k, 35,000 ang interest mo a month, yun ang sabi niya. Nakuha naman nila pero after 1 year, nawala at nagtago. Ngayon naka-staffa, money laundering si Yexel at pinaghahanap ng otoridad na kasi nagtumakas sa ibang bansa. So pag masyado kang masaya o masyado kang emosyonal, masyado kang galit, masyado kang di ka makakapag-decide ng maayos. Next is huwag ka magde-decide pag gutom ka. Sa Bible, may kwento to sa Bible. Magkapatid si Esau at si Teka, nakalimutan ko. Basta magkapatid sila. Yung isa farmer, yung isa hunter. So, dahil sa sobrang gutom ng kapatid niya si Esau, the hunter, is pinagluto niya, binenta niya yung birthright niya sa kanyang kapatid para sa isang bowl of soup. So, nawala yung birthright niya and the story goes on. Si Abel. Ayun. Hindi Abel yun. Hindi si Abel yun. Iba pa yun. First murder naman yun. Si Esau, pati nakalimutan ko yung Basta, anyway. So, yun. So, huwag ka pag masyadong emotional, huwag ka mag-decide. Pag gutom ka, huwag ka mag-decide. Pag pagod ka, huwag ka mag-decide. So, gutom and pagod, huwag ka mag-decide. So, mag-decide ka pag normal ka na, nasa tama ka ng pag-iisip, pag nakakain ka na, nakaligo ka na, nakarest ka na, hindi ka tama lang yung emotions mo, hindi ka masyadong masaya, so you can decide. Bakit? Because you have to notice what are you doing. Kunyari, nag-exam ka, hindi ka nag-aral, tapos nangopya ka lang. So, don't expect na papasa ka. Diba? Kasi kailangan mag-aral ka. You have to do your part. Siyempre, hindi naman pwede isisimulat sa Panginoon. Sometimes tayo may kasalanan kung bakit tayo nagkakaroon ng pain, suffering, and defeat. But remember, our faith is our armor and energy as we fight the pain and suffering as we follow the Lord. Again, pain is, nandyan lang ang pain eh. We all will experience pain. We all will experience suffering, defeat. Lahat naman tayo, katulad ko. Yung defeat, yung failures, that is so very nostalgia sa akin because ewan ko, basta yung pain, suffering na lalo na yung the last 2 weeks, ang pain, akala ko mamamatay na ako sa sakit,
I was in constant pain. Sumakit yung dibdib ko. Kala ko inaatake na ako sa puso. Nagkakaroon na ako ng heart attack, mini heart attack, what's not. Hindi ako makatulog for 2 weeks ng maayos. Parang ang tulog ko lang 1 hour, 2 hours, 3 hours. Hindi ako makatain ng maayos. Hindi ako makaihi. Hindi ako as in talagang masakit yung ulo, masakit yung dibdib, masakit yung kidney, masakit yung likod, masakit yung ulo, masakit yung mga paa, mga joints, etc. etc. But I praise God dahil sa mga taong nagpipray, sa mga taong concern, nalabanan ko ang suffering. That was 2 weeks. That was 2 weeks. And walang makatulong sa akin eh. Although prayer are really appreciated at that time. Yun yung tulong na talaga nagdala na sa akin na labanan ko. Pero physically natulungan ako, wala eh. Yung doktor sa ER, ang tagal. Sobrang tagal bago magbigay ng gamot. Tapos normal naman yung uric acid, etc. etc. So ano yun, hindi ako topic natin. Hindi ako topic natin. Pero again, lahat tayo naka-experience ng pain. Lahat tayo naka-experience ng suffering. Lahat tayo naranasan natin yan. Pero tandaan natin, para malabanan natin yung pain, kailangan natin ng faith. Faith despite the circumstances. Kasi pag nagkaroon ka ng pain, when you are experiencing the onslaught of attack of Satan, tas wala kang faith, tapos wala ka pang mga taong pwede mo pagkatiwalaan na may mga faith, is matatalo ka. That's why in our church, we need to pray for one another. Hindi lang po tayo pupunta sa church para sa Sunday lang. Hindi po tayo nasa simbahan ng Light of the Mountain Church of the Nazarene for the sake na nandun lang tayo sa simbahan. Hindi lang po tayo pupunta sa simbahan para lang sabi, nakapag-service ako this week. No! Ang church po na ito is family. Yes, hindi tayo blood related, but the concept of the church is us as being a family, praying for one another, helping one another. Pero bakit sa simbahan, ang dami nating, huwag natin tulungan yan, kasalanan niya kasi yan, ang dami nating judgmental, ang dami nating mga kung ano-anong mga pag-iisip. Ang simbahan po kasi is ang lugar po yan para sa mga makakasalanan. The church is there for the sinners. Para makilala nila ang Panginoon at magamit nila ang buhay nila para sa Panginoon. We need to help each other. Hindi po tayo pupunta sa church para lang sabihin nakapag-church ako this Sunday. Nagpupunta po tayo sa church to develop a relationship with one another so that we can have this intimate relationship as a family of the Lord by the blood of Jesus Christ, so that we can pray for one another, we can help each other, and when we can be there for one another intentionally, personally, and spiritually. Pero ang sad to say, many churches, hindi lang sa atin, kundi lahat po ng simbahan, maraming churches is there just for the numbers of attendees at Sunday. We build relationship. There's pain. Patandaan po natin, katulad ng mga nanay dito. Diba you experience pain? Pero after the pain, pag napanganak na yung anak mo, what comes after pain? Joy. Makita mo yung anak mo. After 9 months, after ilang years of labor, or kung ilang hours as CS, makita mo yung anak mong buhay, umiiyak, nakangiti, dumidede sa'yo. Yung mga nag-aaral, diba? Ilang years ka nag-aral. Tapos ilang oras, diba? Gagraduate ka, diba? Sabihin natin 12 years, 15 years ka nag-aral. Yung pain, suffering, yung sunog kilay mo, yung pagpupuyat mo, yung ginawa pagre-review mo, pag-e-exam mo, etc. etc. Tapos pag pumasa ka, diba? After the suffering, there will be joy.
Pero kailangan maging faithful ka. Again, like the diamond. Like the diamond, may pressure yan. Intense heat and intense pressure para ma-form yung diamond. God is molding us. God is pruning us. God is, 'di ba? Inaano tayo ng Panginoon eh. And when God mold us, when God prunes us, again, hindi po ano yan, masakit po yan. Sabihin may kailangan tayong tanggalin at alisin sa ating mga buhay. Sa gabing ito, baka po nakalimutan nyo na yung puso nyo para sa Diyos. Baka iba sa atin, nakalimutan natin yung totoong passion natin na bakit nga ba tayo nag-church? Bakit ba tayo nagkakaroon ng fellowship every Sunday? Mami! Bakit ba tayo nagpe-prayer meeting? Bakit ba tayo nagba-Bible study? Bakit ba tayo nagfe-fellowship? Bakit ba tayo nakikita every Sunday? Baka nakalimutan mo na yung reason bakit ka ngayon nasa church at bakit ngayon nandito ka. Baka nakalimutan natin yung passion natin. Baka nakalimutan na natin yung purpose natin. Baka nakalimutan na natin yung reason natin kung bakit tayo nandito. May I remind you that we are here for the Lord. May I encourage you, may I motivate and challenge you at the same time to remember who is your first love. Ano ba yung reason mo bakit ka ngayon nandito? Ano ba yung reason mo bakit ka nagsaserve sa Panginoon? Baka nakalimutan natin yung passion natin. Dahil sa pain, suffering na nararanasan natin sa buhay natin. May I remind you that God is bigger than our problems. May I remind you that God is powerful than Satan. He has overcome death, He has overcome the grave, and He has won against Satan. He already won. So don't be afraid. Huwag kang matakot. Trust the Lord. Trust the Lord and be faithful until the end. So that one day, bakit ko nasabi yung kwento ko kanina about doon sa tatay ng principal ng school ni Andre? Because he served the Lord. At 77 years old, 50 years niyang binigay sa ministry ang kanyang buhay. And I know for sure that he will hear, well done, my good and faithful servant. You have done well. Labas ka na. Labas ka na. Hindi ka na nakakatawa. Wait lang po. Labas ka na. Labas ka na. Labas ka. Labas. Labas ka. Kung gusto mo magstay dyan, behave ka dyan. So, yun. Alalahanin natin, bakit nga ba tayo nandito? For me, I want to hear God says to me, well done, my good and faithful servant. It's hard. It's hard. But it will always be worth it. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you this evening with thankfulness and gratefulness in our hearts. Lord Jesus, thank you. Thank you for allowing us to feel and to experience pain so that we may learn to trust you more, to believe in you, and to be in your presence. Lord, I know it will be hard. It's a hard journey. It's a hard, long journey. But, sabi nyo nga, it will be always be worth it in the end. Sabi nyo, Panginoong Jesus, sa Romans 8, verse 18, for I consider that the suffering of these present times are not worth comparing with the glory that is to be revealed in us. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa buhay ng bawat isa. At gabayan niyo po kami, Panginoong Hesus, na maging tunay at tapat sa inyo hanggang sa inyong pagbabalik. Panginoong Hesus, hindi ko alam ang pinagdadaanan ng aking mga kasamahan ngayon. But I pray for wisdom, I pray for peace, I pray for strength. Please encourage them, motivate them, and challenge them at the same time, Panginoong Hesus. Gabayin niyo po ang bawat isa. Si Ate Junalyn, ang kanyang asawa at mga anak. Gabayan niyo po, Panginoong Hesus, at huwag niyo silang papabayaan. Tulungan niyo po kanyang hipag sa kanyang chemo na Lord, nagkaroon ng complete healing, Panginoong Hesus. Gabayin niyo po ang asawa ni Ate Junalyn sa kanyang pag-a-apply para sa abroad na trabaho.
tulungan niyo po siya at gabayan na hindi po siya ma-scam at makapasok siya sa matino at maayos na trabaho upang maiangat niya, Panginoong Hesus, ang pamilya niya at magkaroon ng magandang buhay ang pamilya niya, Panginoong Hesus. Ganun din po si Ate Junilyn at kanyang puso, lalo po sa kanyang ministry, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa buhay niya. Huwag niyo silang papabayaan, Panginoong Hesus. We also pray for Ate Mila, Lord, lalo sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, ganun sa kanyang mga amo, sa kanyang inaalagaan, Lord, i-bless niyo po sila lahat. Ganun din, Panginoong Hesus, sa kanyang sariling pangangatawan, bigyan niyo po siya ng kalusugan, proteksyon at guidance, lalo sa ministry niya, kasama ni Ate Junilyn. Tulungan niyo po silang dalawa, Panginoong Hesus, na lalo pa mag-grow at lalo pa po puriin ka sa kanilang mga buhay. Gabayin niyo po sila at huwag niyo silang papabayaan, Panginoong Hesus. We also pray para kay Ate Chris, sa kanyang mga nararamdaman. Gabayan niyo po kanyang pangangatawan na Lord, wala pong imposible sa inyo, Panginoon Hesus. Alam po namin na ikaw ay napakamakapangyarihan and you are over and beyond her sickness. You are over and beyond her weaknesses, Panginoon Hesus. So Lord, wala pong imposible sa inyo. Panginoon, gabayan niyo po, Panginoon Hesus, silang dalawa ni Pastor at continue to bless them and be with them, Panginoon Hesus. We also pray kay Leng, kay Ryan, kay Ryle, kay Rika, kay Ate Mila, kay Kuya Ricky. Gabayin niyo po ang pamilyang Villamayor. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Tulungan niyo rin po, Lord, kung ano man ang nasa kanilang agenda, Panginoong Hesus, ay maging agenda kanila, Panginoon. Ganun din sa kanilang mga plano, mga goals, Lord, lalo na sa pagbalik nila sa abroad ni Ate Mila at ni Kuya Ricky, huwag niyo po silang papabayaan. Patuloy niyo pong bigyan ng magandang kalusugan silang dalawa at proteksyon, Panginoong Hesus. Ganun din kay Ryle, na Lord, lumaking malusog, matalino, mabait, at huwag niyo pong papabayaan ng pamilyang ito. Ganun din si Rika sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagtatrabaho, si Ryan sa kanyang pagtatrabaho, na Lord, someday, Lord, makasama namin siya ulit during Sunday. At ganun din si Leng, Panginoong Hesus, sa kanyang ministry. Bigyan niyo po siya ng renewal, Panginoong Hesus, para po sa kanyang pagsamba sa inyo. Huwag minsan papabayaan itong pamilya na ito. Gabayan niyo po sila, Panginoong Hesus. Protektahan, provide for them, Panginoong Hesus, and be with them, Panginoon. We also pray kay Ronald sa kanyang nararamdaman. Lord, may karamdaman siya, nagpunta na siya sa doktor, umiinom ng gamot. Lord, tulungan niyo po siya na maka-recover, makapahinga bukas at maka-recover para po sa Sunday ay makasama namin siya. Tulungan niyo po na huwag niyo siyang papabayaan, Panginoong Hesus. Gabayan niyo po kanyang pangangatawan. Ganon din sa kanyang trabaho, Lord, na maging maayos. Ganon din sa kanyang ministry bilang NYI president, na unahin niya ang local church niya. Mas importante po ang local kaysa sa zone, sa district, sa national, sa global, na magkaroon siya ng mas focus sa local, na mas maging active siya, mas maging passionate siya sa local upang mas mangibabaw, matrain ang kanyang leadership para po sa beyond ng local na simbahan. Tulungan niyo rin po ang kanyang magulang, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, na magkaroon ng magandang pangangatawan, kalakasan na gagaling sa inyo, Panginoong Hesus. We also pray kay Mama, kay Papa, kay Gian, kay Ralph, kay Desi, kay Cassie, na nag-birthday si Cassie, Panginoong Hesus. Happiest and blessed birthday sa kanya. Ganun din po sa kanila, Panginoong Hesus, for protection, provision, guidance, blessing, and strength na gagaling sa inyo. Tulungan niyo po ang pagtatrabaho ni Gian, ganun din sa kanilang relationship ni Jeannie, sa marriage life ni Desi at ni Ralph. Gabayan niyo po at patibayin niyo po ito, Panginoong Hesus, ng inyong banal na dugo at sa inyong kaisa-isang anak, Panginoong Hesus. Ganun din si Cassie sa kanyang paglaki. At sa kay Mama, kay Papa, bigyan niyo sila ng kalusugan na gagaling sa inyo and provision na nagagaling sa inyo, Panginoong Hesus. We also pray for Mommy sa iyang kalusugan, Panginoong Hesus, na laging puyat, umaabot ng 12, 1, 2 o'clock, 3 o'clock bago matulog. Lalo ngayong income tax season, bigyan niyo po siya ng pangangatawan at kalakasan na gagaling sa inyo, proteksyon, Panginoong Hesus. Huwag niyo po siyang papabayaan. At ganun din po sa kanyang mga iniinom gamot ay maging effective ito at maging maayos sa kanyang pangangatawan. Lord, gabayan niyo po lahat ng kanyang kilos, lalo sa kanyang pagkain, pagtulog, pagligo, paglakad, pagtrabaho, na lagi siyang maliksi, malusog, at tulungan niyo po siya na ilayo sa mga sakit-sakit, Panginoong Hesus. We also pray for kay Faye,
At sa akin, Panginoong Isus, sa aming marriage life, na ikaw, Panginoon, ang maging sentro namin, na Lord, na maging maayos ang aming marriage, na ikaw ang nasa sentro. Gabayan niyo po, Panginoong Isus, ang aming pagmamahalan, ang aming pamilya, kay Andre, kay Aubrey, Panginoong Isus. Gabayan niyo po kami, Lord, protect us, provide for us, lalo sa aming mga gastusin, sa aming mga plano, lalo na po magre-review si Faye para sa CPA board exam sa nalalapit na May. Gabayan niyo po siya sa pag-enroll niya, sa pag-review niya, kasama ni Kat. Gabayan niyo po sila, kung sila papayaan na Lord, maipasa ni Faye at makatulong siya sa office as one of the partners. Gabayan niyo po siya, Panginoong Isus, at huwag niyo siyang papabayaan, Panginoon. Bigyan niyo pa siya ng mahabang pasensya at makita niya ang kabutihan niyo, Panginoon, sa mga taong hindi ka nais-nais. Gabayan niyo po siya. Ganun din po ako sa aking pag-aaral sa Master of Divinity ko para po ay maging legit na akong district license holder para sa Church of the Nazarene bilang isang pastor. Ganun din po sa mga iba pang plano na ibibigay niyo sa akin, Panginoong Isus. Lord, ako'y mahina. Mahina lang akong nilalang, Panginoong Isus, pero Lord, nandiyan ka, lumalakas po ako. Lord, marami akong pagkakamali, pero gabayan niyo po ako at gamitin yung buhay ko kahit po marami akong pagkakamali, marami akong weaknesses, marami akong limitation, marami akong pagkukulang. Gamitin niyo pa rin po ang buhay ko para sa kadakilaan ng pangalan niyo. May we also pray for the blessing of our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene. The Lord, itong simbahan na ito, Panginoon, ay i-bless niyo para mas lalong mag-grow, mas lalong tumibay, mas lalong lumawak, lumaki, lalo sa ministry, Panginoon, na kahit konti lang kami ngayon ay dadami kami at dadami rin ang aming ministry sa women's, sa kids, sa men's, sa orphanage, sa seniors, sa VBS at kung ano bang mga ministry, Panginoon Jesus. Gamitin niyo po ito. May pera po kami, Lord. May pera po kami. Gamitin niyo po itong simbahan na ito para po mabigyan ka ng kadakilaan sa mundong ito. Lord, hindi namin madadala tong building, hindi namin madadala tong pera sa langit. So Lord, tulungan niyo kami na magamit tong finances namin para sa ikakapuri niyo, Panginoong Jesus. We also pray for our ministries, our pastors, our leaders, ganun sa aming mga members, Panginoong Jesus, na nanonood online or physically present, Lord. We pray na mag-grow sila, Lord, na hindi lang sila nakaupo, hindi lang sila nakikinig, kung hindi magkaroon din sila ng participation sa kingdom building, Panginoong Jesus. We also pray for our nalalapit naming church outing, Easter service, family day, team building, whatever it is, Lord my God. Tulungan niyo po kami na mas lalo kami maging close sa isa't isa at lalo kami maging intentional, personal at spiritual sa bawat isa. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, hindi ko alam ang kanilang pinagdadaanan, hindi ko alam ang kanilang mga prayer requests, but Lord, we ask to give us strength to overcome our problems by the grace of the Lord, by the blood of your Son, Jesus Christ, and by the name of Jesus, we rebuke Satan. We rebuke Satan. Wala kang karapatan sa pamilyang ito. Wala kang karapatan sa mga pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay. In Jesus' name, we rebuke Satan na wala kang karapatan sa simbahan namin. Wala kang karapatan sa aming mga pamamahay. Wala kang karapatan sa aming mga pamilya. Satan, get out because wala kang kapangyarihan. Because ang aming Panginoong Hesus ang nangingibabaw sa buhay namin. Si Jesus Christ ang sentro ng aming pamilya. Si Jesus Christ ang sentro ng aming simbahan. So in Jesus' name, we rebuke you, Satan, to get out of our body, to get out of our family, to get out of our community, to get out of our church, because Jesus reigns supreme, because Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Lord Jesus, we declare glory, honor, and praise, because ang Panginoon lang namin na si Jesucristo ang nangingibabaw at may kapangyarihan sa aming pamumuhay, because siya ang aming Diyos. So Satan, get out of our family. Satan, get out of our church. Satan, get out of our plans and dreams, because nasa Panginoon ang lahat, Panginoong Jesus. We declare glory, honor, and praise. We give you all the glory, Lord Jesus, because you reign supreme in our life. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po, ako po si Pastor Michael Diba from Light of the Mountain Church of the Nazarene. God bless you po. Stay safe and see you Sunday. Bye-bye po at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! God bless po. Bye-bye. Bye. Bye-bye, sisters. Bye-bye. Bye-bye.